Sa lahat naman po nadadala, nasasabi ko naman po, ina-direct. So, minsan kahit uuwi, yung mannerism ng isang addict, nadadala ko sa condo. Okay. Kaya kung anong pinagawa nila sa akin ng mannerism ni Gina is nadala ko sa condo. Pero, kasi ang hirap po talaga ng role ko dito. So, yun, lagi ko naman po sasabihin na dahil lang po talaga sa tulong nila director. Kaya nagawa ko po. Pero hindi ka nagpapagpag, for example, after the scene, kailangan kalimutan mo na yun? Hindi. Kasi kaya ko pong kontrolin sarili ko po eh. Pero may mga times lang na kapag addict na si Gina, ayun, dun ako nadadala. Kay Martha, ayun, napipigilan naman. Pero sa mga sex, hindi ka nadadala? Ay, hindi po. So paano nga yung nasa isip mo every time? Yung ganun, para matapos na ganun. Kailangan tapusin na agad. Hindi naman. Kasi tiwala po talaga eh. Tiwala sa partner mo. Tsaka, before naman gawin yun is nag-uusap naman po kami. Kaya, ayun po. Ayan, okay. Kay Victor naman, Victor, kumusta ang experience working with Direk Bobby and kay Steph muna? Kasi kayong dalawa yung merong mga matitinding eksena, di ba? Kay Steph po, masarap kay eksena si Steph. Masarap. I mean, kasi hindi siya, yun nga, wala, sabi ni Direk Bobby, hindi nga siya talaga maarte. Like, kapag may sinabi sa kanya, kasi may ibang artista, pag binigyan mo ng instruction, makikipag-bargain. Direk, okay lang ba ganito? Okay lang ba ganito na lang? Si Steph, hindi siya ganun. O, pag sinabi talaga na, gawin mo to, si Steph, okay. Natin siya. Ganun. Ako din kasi ganun din ako artista eh. Wala akong pinipili. So, nagugulat ako, sabay kami, okay, tara, gawin natin to. Ganun na kami. Ayun, kay Direk Bobby, grabe si Direk Bobby. Actually, pinangarap ko din mga trabaho sa Direk Bobby. Actually, before this project, nagkakausap namin Direk Bobby. So, gusto ito mga trabaho. Sige, so first trabaho tayo. Ito? Yes po, first po ito. Ayun. Masaya po ako sa trabaho sa Direk Bobby. Sana maulit. Hindi, maano ba siya? Mahirap mag-direct? Ay, hindi po. Sobrang... Maraming demands in terms of acting or... Hindi po. Medyo same po sila ng directing ni Direk Roman. May freedom yung artista na mag-explore doon sa character. Bibigyan ka lang niya ng peg. Anong klaseng kailangan yung character na i-portray mo. Tapos bahala ka na mag-expound nun kung paano mo siya gagawin. Actually, nahihirapan ako sa role. Ang tumulong talaga sa akin si Kuya Sid. Sabi ko, hindi ko pa naranasan maging addict, Kuya Sid. Sabi ko, paano ba to? sabi niya. Sorry, sobrang funny ng way kung paano ako natutunan yung mga... Hindi. Tapos ang dami niya sa pinanood na video and mga sabi niya, ganito. Sabi ko, okay, sige. So first time din yung mga ganun scene. Mali ba sagot ko? Wait lang. Take two. Si Sid ba, pe? Ang init pala ko ito. Hindi, si Sid naman syempre na-experience niya na yung mga ganong character siguro dati. So, kaya ka nagtanong. Hindi naman, talagang sinisave kita. Baka mag-trending tayo. Sige, iba naman. Kay Steph ba, hindi ka nadala sa eksena niyo? Hindi naman po, professional naman po din si Steph katrabaho. As in like, after the eksena, pagputas tawanan lang din kami sa set, tas pinaglalaroan lang namin yung iba. I mean, yung mga pwedeng paglaruan of course, but pag sa scene, pero bilang lalaki, kung ikaw mapapanood mo si Steph, hindi ka ba madadala? Well, si Steph po naman talaga, maganda naman siya, tapos like, hindi, maganda si Steph. Kumbaga naman nasa kanya yung qualities na pag nanasaan ng isang lalaki. It's just that professional din po ako magtrabaho, and may girlfriend din po ako, so, ayun. So, bawal. Professional po. Thank you. Parang siya tawag doon, ito yung pinagdadaanan yung journey niya is tungkol kay Martha na kung paano niya inabuso ang sarili niya, kung paano niya inabuso ang buhay niya, at ito ay kung paano siya kainin ng konsensya niya po. Hanggang sa maranasan niya kung paano ang isang moment kagaya ng panganganak at pagkakaroon ng anak ang chance niya for redemption na makapagpapabago sa kanya. Ayun po. In a mindfuck way.
Having said that, sino ang dapat manood ng pelikula? Siguro, well, horror fan ako. So medyo feeling ko, masasabi ko kakaibang horror po ang Kahalili. Although hindi siya yung usual scares at usual mga multo. Ayun po, mga well, Viva Max fans of course, na feeling ko mabubusog naman sa mga eksena. And those na na mahilig sa mga psychological thriller, psychological drama, and horror movies po. Yan po. No po. Bale, nung nagka-casting po kami, syempre malaki pong tulong ng management sa pag-cast ng mga artista. And so she was handpicked by management po to do the role of Martha. And yun nga po, nabanggit ko naman sa MediaCon dati na at first I was skeptical, and then dahil nung nagkausap po kami and nakita ko yung commitment niya, ako na din mismo yung kumbaga nagbago ang puso dahil nakita ko na si Stephanie is our Martha. So, Ayun. Direct, thank you. Grateful po ako na nagtiwala kayo sa akin. Direct Jackie. Kaya mo, kaya ko. Ayun, thank you thank you so much po sa lahat ng bumuo ng Kahalili. And hindi po talaga dahil sa tiwala at tulong niyo po, hindi ko po magagawa tong si Martha at Gina. Ayun. role mo, tuwing kumukuha ka at matanggap ka ng isang role sa pelikula? Sa akin, inaaral ko po talaga yung character. And binibigay ko lang po yung best ko para mabigyan ng justice tong ginagampanan ko po. Ayun. Alright, Thank salamat. Midsommar and Mother. Yan po. Tapos, question ko kay Steph sa kay Victor. Meron na rin bang sawa factor pagdating sa sex scenes? Kasi syempre, kagaya dito, sobrang dami yung sex scenes dito. Tapos, sunod-sunod din yung mga projects nyo na hindi naman nawawala yun kasi Viva Max nga. Siguro kung kailangan naman kasi sa story, masarap siyang gawin eh. Like kung kailangan talaga siya sa kwento, kumbaga kailangan siya dun eh. So bakit ka magsasawang gawin kung parte siya ng storytelling? So far wala pa naman ako nakakuhang project na parang lang, yung pinilit. Parang hindi naman kailangan, tas kailangan gawin. Pero so yun, swerte din ako sa mga director na na napunta ako kasi maayos yung pagkakagawa ng mga pelikula. So yun, hindi naman po sa Hindi. Kasi work to eh. So, Viva Max tayo, di ba? Kaya, tinanggap na lang. And, hindi siya nakakasawang gawin. And, hindi din siya bastos gawin. Ayun. Thank you po. Congrats, Steph. Kahit di naman po ako tumanggap ng, paano ba to? Wait. Nawala ng pag-asa. Hindi naman po. Kasi, alam ko one day magkakaroon po ako. And, nasa time po yan. Wag po magmadali. Thank you. Sorry po, pero honestly speaking, hindi po kasi ako fan ng kahit ako. Even sa music, like kung ano lang yung magustuhan ko, yun lang po siya. Siguro, may mga nagustuhan ako nagawa nila, pero like yung artistas, pinalo ko lahat ng ng mga movies niya. Hindi po kasi ako ganung klaseng tao. Sorry po. Okay, thank you very much and congrats sa inyong lahat. Thank you, Mr. Eugene Elmo. Madami, pero kasi sa drama yung favorite ko eh. So, pero yung pagdating sa horror, tumatak talaga sa akin yung Feng Shui. After Feng Shui, medyo doon ako na-inspire ikutan yung mga horror stories po na iniisip ko. Pero ang pinaka-favorite ko sa kanya, bata-bata paano ka ginawa eh. Okay.